Yung natawa ako kanina kasi ano, kahit kailangan ko guys ng pera, hindi ko magawang maging mapangsamantala sa mga tao, kasi gusto ko yung mga kinikita kong pera ay galing sa clean money. Even yung trabaho ko is like anyway dirty, yung madumi talaga, kasi nga siyempre naglilinis ako ng madudumi, nilinis ako ng CR, pero masasabi ko na yung trabaho ko is malinis, clean money. Taboy muna natin to para maupuan tayo. Guys, tapos na ang ating trabaho. Ito yung abon namin na pwede tayong sumakay sa metro, sa bus, sa tram. Good morning guys! So today is Thursday. Yan, pasok tayo sa work natin at yun, nag-i-snow pa din. Walang katapusan, pero paunti-unti lang naman yung bagsak ng snow guys. Guys, para akong nasa hibasan. Alam nyo ba yung hibasan? Kung taga Marinduque ka, taga probinsya ka, alam mo yan. Pag naglalakad ako, asing dahan-dahan gawa ng yung snow guys ay nag-ano na siya, kumapit na talaga sa semento, as in madulas. So guys, yun, may blessing tayong natanggap today. Galing siya sa US, galing sa ating follower, yan, from America. Guys, dahil sobra talaga ang lamig, inipit ko na tong ano ko. Yun guys, meron tayong blessing na natanggap today. Bali, talaga guys, matagal na yung sinabi niya na magsisend siya ng magsishare siya ng blessing sa amin for buy some groceries and for the kids. So, yun, today na send na nila kasi galing daw sila ng vacation. So, pipick upin natin guys yung pinadala nilang blessing sa Western Union. Ayun. Tingnan natin kung sila i-open. Yan ang Western Union dito. Kilala na ako dyan ng nung cashier kasi lagi akong kumukuha dyan. Western Union. I hope it's open. Oh. So guys, close yung Western Union. So try natin mamaya after ng work ko. I-pick up natin yung pera mamaya. So guys, today kumuha na ako ng abonamin. So kumuha na tayo guys ng abonamin para if ever man na yung mga inspector na yan is sitahin na naman ako, kasi nga ako'y Asian, kakaiba sa ibang dito na tao dito. So ito yung abonamin na pwede tayong sumakay sa metro, sa bus, sa tram, and unlimited yun for 1 month. So i-keep din natin yung receipt kasi baka ano na namang gawing dahilan na naman para magkapera sila sa atin. Guys, tingnan nyo yung park. Kasi ito muna tayo. Masyadong maaga. Pati naman yung park na pinapagtambayan ko. Ayan. Grabe. Yung baunti-unting buga ng snow kagabi. Sabi ko na nga ba, marami rin siyang ibubuhos eh. Taboy muna natin to snow para maupuan tayo. Malamigin ang ating puwet nito. Guys, tapos na ang ating trabaho. Magtapon muna tayo guys ng basura. Ito naman dito. Tapos na. Guys, alam nyo, may news ako sa inyo. Matatawa kayo. Alam mo nyo ba ang ginawa ko ngayon, guys? Akala ko mag-cleaning ako ng buong bahay. So, pinagplantsa ako nung client ko ng isang bundok na plantsahin. May kasama pang bedsheet.
Yung bedsheet okay lang sa akin. Pero yung bedsheet na may yung nilalagay sa foam, naku, napakarami yan yung ayaw kong plantsahin kasi di ba may garter. Yun yung, ang hirap plantsahin. Eh may mga client pa naman na gusto maayos yung pagka-plancha. So yun, pauwi na ako. Ako lang ngayon guys. Wala akong nakikita mga Pilipina dito. So guys, di inabutan na ako. Bali ang trabaho ko ngayon ay 5 oras. So 50 per hour, 50 times 5 equals 250. So, inabutan ako ni sir ng bayad. Hindi ko siya binilang kasi nga nagsasalansan ako ng basura. Nagpapalit ako ng plastic. Tapos, inabutan ako ng pera nga, pero hindi ko siya binilang. Sinilid ko lang sa bulsa. Tapos, tapos na ako pag-ayos ng mga basura, nandun nagsuot na ako ng jacket, nagsuot na ako ng sapatos, and then kinount ko yung pera. Tapos guys, kinount ko yung pera kung magkano. Pag check ko guys, ang pera is 450. Na-shock ako kasi sabi ko, bakit ang dami? Pagka ako ay naduling si sir. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung jacket ko. Syempre honest tayo guys. Honest tayo sa lahat ng bagay. So, lalo na pagdating sa mga client, lalo na pagdating sa pera. Yun, so si ako, umakyat ako sa taas, tinawag ko si madam. Ay si sir ay lumabas yung pagkabot sa akin, lumabas kasi pupunta raw siya ng supermarket. So sabi ko kay madam, sabi ko, oh no na, sir give me too much money. I said, look the money, maybe he think that the money is like 100, but the money is 200. Pakita ko sa inyo guys, kasi minsan nakakalito ang pera dito. Pakita ko sa inyo para ma-check nyo kung bakit sinasabi ko. Ay, nasilid ko na pala. Nasilid ko na yung pera. Nasa bulsa ko, nasa bag ko na. So, yung pera kasi, pakita ko nga. So guys, ito pakita ko sa inyo yung natawa ako kanina kasi kahit kailangan ko guys ng pera, hindi ko magawang maging mapangsamantala sa mga tao kasi gusto ko yung mga kinikita kong pera ay galing sa clean money. Even yung trabaho ko is like dirty, yung madumi talaga kasi nga syempre naglilinis ako ng madudumi, linis ako ng CR, pero masasabi ko na yung trabaho ko is malinis, clean money. So yan ito yung 200. So ang tingin niya siguro ay 50 to or 100. So ito ang bayad talaga sa akin, tama, 250 kasi nga 5 times 50. So ligyan ako ng 450, dalawang 200, isang 50. So siguro tingin niya 100. Tapos pag-abot ko kay madam, sabi niya, sabi ko, madam, tingnan mo nga, to yung bayad sa akin ni Saray, sobra. Sabi niya, oh my God, sabi niya, baka narinig daw nung asawa niya ay 450 kasi yung si Sir nga nagbayad sa akin. So, alam mo ba guys, inakbayan ako ni madam. Sabi niya sa akin, Rona, thank you so much. As in, hinimasimas niya yung... So guys, naputol yung kwento ko kasi may dumaan sa sakyan. Hinimasimas ni madam yung balikat ko, ginanyan niya. Sabi niya, thank you so much, Rona. Tapos siguro sasabihin niya siguro na you are so honest. Di na lang niya sinabi. Basta kita ko sa mata niya yung tuwa na binalik ko yung pera. Hindi ko alam kung sinusubukan niya ako or nila ako. Kasi guys, alam mo sa totoo lang doon sa bahay nung nilinisan ko, nangangalat doon ng mga pera. May euro, may mga barya. Yung mga anak niya mahilig maglaro ng mga barya. Tapos yung pera ng Lebanese, pera ng dollar, euro, makikita mo doon, nilalaro lang ng mga bata. Kung ano yung makita kong pera doon, nililinis ko, nilalagay ko lang sa isang lagayan kung saan nakalagay yung mga pera nila. O baka nga guys, sa dinig ni sir kay madam na 450 yung ibabayad sa akin. So ayun, nakagawa na naman tayo ng maganda ngayong araw na to, diba? So normal lang naman yan sa akin guys, kasi dati pa nagbabalik talaga ako ng mga gamit, kahit cellphone na makita ko, wallet na makita ko nung amo ko dati sa Kuwait. Dati kasi guys, yung kwenta ko rin sa inyo para medyo mahaba. Noong nagtatrabaho ako sa Kuwait, so 3 years ako nag-work doon sa isang amo. Balik cook ako. Kaya marunong din po ako magluto. Cook po ako doon. And the same time, naglilinis din ako ng bahay, nag-aalaga din ng bata. Pero may taga-alaga sila.
So, one day yon na yung amo kong lalaki, di ba, lawyer kasi yun yung amo kong lalaki. Sa pagmamadali niya, di ba yung garaya naman sa Middle East is karamihan nasa labas. Yung mga garayan. So, kadali-dalian na ni sir, naiwan ni sir yung wallet niya ba, nahulog sa karsada. Eksakto, nagtatapon ako ng basura. So, pagtingin ko, alam mo guys, nung nakita ko yung wallet sa karsada, asing nasa gitna siya, hindi ko alam kung yung isip ko kung dadamputin ko or hindi. Kasi once na mamaya na damputin ko, tapos makita nung talagang mayari, pagbintangan akong nakako, alam nyo naman ang rules sa Middle East, di ba? So, naisip ko na damputin, tas mamaya ko bulat-latin, nilagay ko muna sa bulsa, tapos tinapon ko yung basura. And then pag check ko nung wallet, guys, nakita ko yung mukha ni sir. Yung amo kong lalaki, nagtataka pa ako kung siya ba or hindi, kasi nga yung picture niya sa wallet niya, medyo bata pa siya. Pero sabi ko, si sir talaga to. So ginawa ko, nung paakit na ako ng hagdan, dahil sila madam at saka yung isang nila, taga-alaga ng bata, paalis na naman sila. Kasi diba alam naman guys, ang mga madam sa Middle East, tuwing Friday, Saturday, laging gala ng gala, diba? Pupunta sa nanay, pupunta sa kaibigan, kung saan-saan, sa park, sa mall. So, nakasalubong ko yung sila madam, saka yung isang Pilipina nag-alaga sa mga bata. Sabi ko, sir, sige madam, baka yung itong wallet na to ay kay sir, paki-check nga kasi mukha ni sir eh. Pag-check nga, sabi niya, where did you find this? Where did you found? Sabi ko, ay di sa karsada madam, I see there in the middle of the road. Na ni sir, baka nahulog, mamadali ba? Tuwang-tuwa yun si madam. Guys, yun yung isang way na yung kaya bumait sa akin lalo yung amo kong yun na maldita yun guys, yung amo kong yun. Dati nung bago-bago ako dun, tinapon yung gamit ko nun. Maldita siya sa kasilosa. Pero nung time na yun, alam mo yun, nagtiwala talaga sila sa akin. Kasi guys, sa totoo lang yun, laman ng wallet niya ay may mga ATM card, mga importanteng mga IDs, tapos may pera din siyang cash na laman. So, yun. Grabe ang haba na ng kwento ko, di ba? Sa haba ng kwento ko, malapit na ako sa bus station. Oho. So yung guys, tapos na ang ating kwento at ang buong araw na naman. Isang trabaho lang naman tayo ngayon. So thank you Lord kasi may kita tayo ngayon. So sa nagtatanong nga pala, kasi ang dami kong napapanood na comment na ano daw ginagawa nung asawa ko, bakit ako lang daw yung nagwo-work, gumagawa ng paraan. So sa ngayon po kasi guys, di ba dati nag-work po yung asawa ko sa grocery, sa supermarket, cashier siya. So di ba nag-stop na po siya. Okay lang din naman po na nag-stop siya kasi nga yung schedule namin is nagkaka-conflict po, napapabayaan po yung bunso namin. Yung schedule po kasi ng asawa ko, meron pang gabi, meron pang umaga, rotation po yung schedule niya, kaya sobrang hirap. So kailangan meron akong hindi pasukan na trabaho sa umaga, straight yun naman week, straight na one next week na sa gabi may pasok siya sa hapon. So hindi ko papasukan ng part-time ko ng hapon. Syempre hindi naman po papayag yung mga client ko na ganun yung mangyayari sa schedule, na pag yung asawa ko ay pang umaga, sa hapon ako papasok. Syempre hindi sila papayag ng ganun lagi. So yung napag-usapan namin na sige mag-stop ka na lang, siya na lang muna sa bata hanggat hindi pa siya nakakapunta ng abroad. Kasi guys, si Jacob okay lang na, si Jacob kasi pa lang ang pumapasok. Si Daniel hindi pa po siya talaga pumapasok. Sa after 3 years na niya ni Daniel, this year pwede nang pumasok si Daniel, ngayong year na to. So yung dalawa na sa umaga hanggang hapon nasa gradinita na sila sa kindergarten. So kaming dalawa pwede kaming pumasok hanggang hapon. Ako kasi yung work ko guys, hindi ako pwede mag-stop sa work ko kasi sa totoo lang po,
mas malaki po yung sahod ng part-timer kaysa sa regular na work. Sa totoo lang. Kasi yung sahod po ng asawa ko ay kaya ko pong kitain ng yung 1 month niya, kaya kong kitain ng 1 week lang sa pagpa-part-time. Yun po yung totoo. Pero syempre, depende rin kung lagi kang may part-time. Kaya mas maganda, dapat may regular client ka. So yun, hopefully na naliwanagan yung iba dyan. Kaya ngayon, nagtsatsaga po talaga ako magpa-part-time. Kasi mas malaki po talaga yung kita. So yun, nag-aantay na ako ng bus, dito na sa bus station. Ayan. May mga tao na rin nag-aantay dito.